Okay? Habang tumatagal, painit na ng painit yung ating climate. Ano ho? Habang papalapit yung May, umiinit na. Ano ho? Nararamdaman nyo ba ang init? Ayan. Can you feel the heat? Actually, mas lalo ho kayong mag-iinit sa topic natin ngayon. ano? So, balikan ko lang din ho yung ating sinisiris na Book of Daniel. Ano ho? Yung chapter 1, na-capture sila Daniel, no, yung kanyang mga kaibigan, si Daniel, si Hananiah, si Mishael, tsaka si Azariah, no, ng Babylonian Empire. So ano ang ginawa ng Babylonian Empire? Ini-insist sa kanila ang new diet, ang new name, at new education. Ano? So nabanggit ko na rin na binibigyan sila ng bagong diet o pagkain. So ibig sabihin nun, the Babylonian Empire is trying to change their habits. Ano ho? Aside from that, binibigyan sila ng bagong pangalan. Ano ho? Si Daniel naging Belteshazzar. Biro mo nilagyan ng pagan god yung pangalan niya. Ano ho? Si Hananiah naging Shadrach. Si Mishael naging Meshach. Tapos si Azariah naging Abednego. Pero sa kabila niyan, sige, tawagin niyo na kami kung ano gusto niyong tawagin, pero hindi kami makikipag-compromise. Ano? So, ang ginawa pa ng sunod ng Babylonian Empire, tinuruan sila ng Babylonian education to change their mindset. So, nakikita po natin kung paano palitan ng sanlibutan yung buong pagkatao natin bilang mananampalataya. Ano ho? People of the world will call us different names. Will try to convince us na kagaya natin sila. They try to introduce to us new habits. No, kain kayo itong mga pinagbabawal na pagkain ninyo, uminom kayo neto, pero si Daniel, they refused and they resist and they didn't compromise their faith. Binigyan sila ng bagong education which is to change their mindset, pero ang karunungan ni Daniel, no, at saka yung kanyang mga kaibigan is nanggagaling pa rin kay Lord. So nung napatunayan nila na mas magaling sila 10 times kumpara doon sa mga scholars ng Babylonian Empire, ang ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, pinatawag itong 4 na kabataan, and they were what? Na-enlist sila bilang servant ng mahal na hari sa kanyang palasyo. Pagdating sa chapter 2, lalaktawan po natin ito pero ikikwento ko na rin. Nagkaroon ng panaginip si King Nebuchadnezzar. Ang problema, yung kanyang panaginip, napaka-komplikado at walang makapag-interpret. So dahil sa walang makapag-interpret, ang sabi ni King Nebuchadnezzar, kung hindi niya may interpret yung panaginip ko, lahat ng mga magicians, lahat ng mga interpreter, lahat ng mga pantas, ng mga wise man, ng mga magay, yung mga marurunong dito, yung marunong ng vision, lahat ipapa-execute ko kapag hindi nyo na gets yung aking panaginip. So ang ginawa ni Daniel and his friends, they called upon the name of the Lord, they prayed that God will what? Will give them knowledge, will give them visions and revelations so that they will be able to interpret what the king had dreamed. Sabi nga So, anong nangyari, kwento ni King Nebuchadnezzar yung dream niya. Ito po nakakapangilabot, mga kapatid. Yung dream ni King Nebuchadnezzar, nag-span niya ng halos 1,000 years in the making. Alam niyo kung ano panaginip ng hari? Nagkaroon siya ng panaginip na merong isang rebulto. Yung statue, yung ulo ng statue, gawa sa gold. Yung bandang chest, gawa sa silver. Yung bandang stomach or torso, gawa sa bronze. Yung bandang binti, gawa sa iron. Tapos yung paanan, gawa sa clay. Mamaya-maya, meron daw bato na nag-ishmas doon sa empire, ay doon sa statue. Nasira yung ulo, nasira yung katawan, nasira yung binti, yung paa natira hanggang sa yung paa, nagsabog-sabog na. Ang problema, wala makapag-interpret. So ang ginawa, nag-volunteer si Daniel. Sabi niya, ako po, alam ko po kung anong ibig sabihin yan. Ito nakakatawa sa Bible. Thousands and thousands of years ago na ang nangyayari, pero hanggang ngayon meron pa rin implication yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na ininterpret ni Daniel. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng panaginip na yon? Ininterpret ni Daniel at ito ang nangyari sa kasaysayan. Yung ulo na gold, it symbolizes the Babylonian Empire. According sa history, ano ang tumalo sa Babylonian Empire? Medo-Persia, yung Iran ngayon. So yung Babylonian Empire, ito yung Iraq nung araw. So tinalo sila ng Persian Empire.
under the what? The leadership of King Cyrus. Ano? So yung gold, Babylonian Empire. Yung silver, ito yung Persian Empire. Ano? So yung silver, ano sumunod? Nagkaroon ng bronze. Ano yung tumalo sa Persian Empire? Ito na yung Greek Empire sa pamumuno ni Alexander the Great. So ito na yung 300 Spartans. Ayan na, nagkaroon na ng pelikula tungkol dyan. So yan. Ngayon, pagtapos ng Greek Empire, ano sumunod sa Greek Empire? The strongest empire in the world na-establish, the Roman Empire. Sa pamumuno ni Julius Caesar, nila Augustus Caesar, hanggang sa mga sumunod na emperor ng Roma. So ito yung iron. Ano ho? Kaya lang ang problema, ang sabi doon sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung paanan daw nung statue, sumabog. Eh di ba sa history, ano nangyari sa Roman Empire? Di ba nagkalat sila? Nagkaroon ng Eastern Empire, yung Roman Empire, nahati sa West tsaka sa East. Tapos hanggang sa pinasok sila ng mga barbarians, nagkalat-kalat ang Roman Empire, mga kapatid. Pero alam nyo, ang conclusion nito ni Daniel, papalit-palit ng empire ang mundo ng kapangyarihan kung saan-saan nag-shift. Pero ang sabi ni Daniel, si Lord pa rin ang ending, ang pinakamalakas na empire. Yung kingdom of God. Yung church. Ano po? So pagtapos po niyan, na-promote si Daniel. Yung tatlo niyang kaibigan, pinadala sa iba't ibang lugar, sa ibang probinsya. Pero si Daniel, he stayed doon sa Kapitolyo ng Babylonian Empire. Sa chapter 3, which is ito yung ating topic ngayon, ito na. Nagbigay ng decree si Haring Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, gagawa ako ng statue, gagawa ako ng image. Pag tumunog ang mga instrumento, pag tumunog ang mga flute, yung mga drums, yung mga harp, yung mga string instruments, kailangan lahat ng tao sa aking empire luluhod, nakaharap dun sa statue. Of course, yung tatlong kaibigan niya, si Hananiah, si Azariah, at si Mishael, na pinalitan ng pangalan Shadrach, Meshach, and Abednego, they refuse to bow down to the statue. Alam niyo, church, ang application lang nito, sometimes yung sanlibutan is forcing us to do things against God's will, mga kapatid. Pero dapat we have to refuse and to resist and to not to bow down to what they are asking us, mga kapatid. Huwag kang bibitaw. Yan, huwag kang bibigay. Ayan, ano. Tingnan natin ito. Ito yung title ng ating mensahe, no? On fire for the Lord. Listen, church, if you are on fire to the Lord, you will experience fire, no? Na ibibigay sa iyo ng mga kalaban ng Panginoon. Okay, doon tayo sa outline at umpisahan po natin sa Daniel chapter 13 to 30. Number 1, kapag ka ikaw ay on fire kay Lord, magkakaroon ka o makaka-experience ka ng pressure to compromise your faith. Actually, merong 5 P itong outline natin ngayon. Number 1 ito, you're gonna experience pressure to compromise your faith. Let's read yung verses 13 hanggang 15. Ayan, ano. Nung nakita nung Haring Nebuchadnezzar na yung tatlong kaibigan ni Daniel, no, si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego, ayaw mag-bow down, anong ginawa niya? Pinatawag niya. So these men were brought before the king. Sa verse 14, and Nebuchadnezzar said to them, totoo ba? Inisa-isa niya yung pangalan. Actually, ang pangalan na ginamit niya, yung pangalan na ipinalit nila, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up. Totoo ba nung nagsitunugan ng mga instrumento, nung nagkaroon ng wangwang, ayan, hindi ba kayo lumuhod, hindi ba kayo naglingkod, hindi ba kayo nag-worship doon sa estatyong ginto na aking pinagawa? Sa verse 15, anong sagot nung tatlo? Now when you hear the sound, tingnan mo, ang dami pong instrument, musical instrument na ginamit. Horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music. If you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Actually, meron nang violation yung tatlo eh.
Ang gusto lang ditong palabasin ni Hari Nebuchadnezzar, kung nung una hindi kayo nag-bow down, lumuhod at nag-worship dun sa statue yung ginawa ko, pwede pa naman ngayon eh. Pagbibigyan ko kayo. No? Very good, sabi niya. Pero ito yung karugtong. But if you do not worship it and you will be thrown immediately into a blazing furnace, then what God will be able to rescue you from my hand. Ngayon, kung talagang matigas ang ulo ninyo at pagka nagtunugan ulit ang mga musical instruments at hindi kayo lumuhod at nag-worship sa aking estatwa na pinagawa, sinong Diyos ang makakapagligtas sa inyo mula sa pagkakasunog sa napakainit na pugon o oven? Verse 16, ano po ang nangyari? Tingnan po natin. Ayan. There is a pressure to compromise faith. Nakita niyo yung na-experience itong mga kaibigan ni Daniel? Nakita niyo yung na-experience ni Daniel? Nung una, binigyan sila ng Babylonian education. Sunod, ini-insist sa kanila yung Babylonian habit. Sunod, ini-insist sa kanila yung Babylonian name. Pero ito naman, yung Babylonian faith, ini-insist na sa kanila. There is a pressure na binibigay ang sanlibutan sa ating mga Kristiyano to compromise our faith. Tingnan po natin yung karugtong dyan. Listen, faith is tested when obedience to God becomes risky. Ano ang consequences if these three men of God would refuse to bow down to the statue? Of course, they're gonna burn in fire, mga kapatid. Susunugin sila, gagawin silang panggatong ni Haring Nebuchadnezzar. Ito yung sinasabi kong test of faith, mga kapatid. Sometimes sa trabaho, merong temptation and test of faith. No? Try mo to, pre. Subukan natin ito. Oy, may bagong bukas dyan, yung patay sindi. Punta tayo. May discount dyan. Ayan, ano. Sa school, ganun din. Ano sasabihin ng mga kaklase yung mga kabataan? Halika na, magkating tayo. Katabi lang ng school natin, yung pinakamalaking mall sa Gente de Leon, yung One Mall. O, di ba? Siyempre, ikaw naman. Ito pa matindi. Pag hindi ka sumama sa cutting namin, sige, hindi ka na namin kaibigan. Nakita nyo, there is a pressure na ibinibigay ang mga ungodly sa ating mga mananampalataya. Kung etong tatlong magkakaibigan, pressure silang sumamba, lumuhod sa ribulto, tayo ganun din. We are being pressured to do things na contrary o contradict sa ating pananampalataya. Sige na, itry mo na to. Sige na, magkating na tayo. Sige na, mandaya na tayo. Sige na, mangdaya na tayo sa trabaho natin. Ayan, ano. Listen, faith is tested when obedience to God becomes risky. The question is this, ano pa iiralin mo? Obedience to God or compromise with the world, mga kapatid? At ang problema, if you don't compromise, something risky ang hihingin niya sa'yo. So ang risk na hinakaharap ng tatlo, gagawin silang panggatong sa apoy. So number one na meron itong kwentong ito, there is a pressure na ibinibigay sa ating mga mananampalataya. Pangalawa, ito po, there is partners in faith. Partner. Itong tatlong to magkakatropa talagang sila mismo yung nagpalakasan eh. Basahin natin yung verses 16 to 18. Tingnan natin to, church. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Nebuchadnezzar, mahal na hari Nebuchadnezzar, hindi na namin kailangang, alam niyo ba yun, depensahan yung sarili namin sa inyo patungkol sa issue na ito. Sa verse 16 o 17, kung itatapon nyo kami sa apoy, sa nagliliyab at naglalagablab na oven, yung aming Diyos na pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas. At ililigtas kami mula sa inyong mga kamay, O King. Listen, basahin natin itong verse 17. Observe nyo to. Although Shadrach, Meshach, and Abednego refuse to obey doon sa hari, meron pa rin silang sense of respect. O King, andun pa rin eh. Alam nyo, dapat ganun din tayo eh. Tayong mga Kristiyano eh. Kahit corrupt yung leader mo, kahit yung government ninyo, natin mga kapatid, kabastos-bastos, kadisrespect na, ay dapat let us show some respect pa rin kagaya nung ginawa ni Shadrach, ni Meshach,
and Abednego, mga kapatid. Nakita niyo yung respect, ano? They respect, but they didn't submit doon sa masamang pinag-uutos ng mahal na hari. Sa verse 18, tignan po natin ito. But even if he does not, nakita niyo to, pero kahit na hindi kami iligtas ng aming Diyos, doon sa kumukulong oven, susunugin niyo kami, o mahal na hari, nakita niyo, O King, ano, hindi naman nila sinabing mahal na haring demonyo sumasamba sa Diyos. Hindi naman sinabing ganon. Pero nandun pa rin, O King, yan, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up, mga kapatid. Hindi. Ano ang point ko rito, mga kapatid? Yung tatlo, nung pinagbantaan ni Haring Nebuchadnezzar na susunugin, lahat sila ang choice, si God. Lahat sila ang choice, unanimous decision that they will not bow down to the image that the king had set up for them. Nakita nyo to? Hindi. Siguro habang yung tatlo nag-uusap, mga kapatid, o ini-interview, siguro sabi nung isa, ikaw paring Hananaya, babow down ka? Hindi, ikaw. Sasabihin na, tinanong niya si Azariah at si Mishael, hindi rin kami. Biruin mo, no? Ito na nangyari. Di nagpatadog na yung mahal na haring Nebuchadnezzar. Di nung nagtunugan na, lahat ng mga tao nag-bow down. Siguro malamang yung isa doon sa kaibigan ni Daniel, pa-bow down eh. Sabi niya, shh, huwag kang babow down, huwag kang babow down. Ay, oo nga. Napag-usapan. Siguro yung isa naman, luluhod na, ay, shh, di ba napag-usapan, nagot ka kay Lord? Siyempre nagkakatinginan na sila. Sige, tayo. Hindi tayo luluhod. Kay Lord lang tayo luluhod. Ayan. Alam niyo, church, ang maganda, sa tatlong magkakaibigan na ito, meron silang tinatawag na accountability group. Sila yung nagpapalakasan sa kabila ng persecution na nararanasan nila. Sila yung nag-encourage at nagpapaalalahanan na bawal yumuko, sumamba diyan sa gintong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo, church, pagka meron kayong tropa na ganyan, yung bang sasawayin ka kasi gumagawa ka na ng bawal, blessed ka. Kasi ibig sabihin, merong accountable sa'yo eh. Merong nagmamatsyag sa'yo eh. Merong taong may concern sa'yo eh. Kumbaga parang aalis na ako sa church, ayoko na. Aalis ka. Wag, balik. Ayan. Magbabackslide na ako. Ayoko na. Wag backslide ka. Wag. Yan. Dapat ganun, kapatid. Maganda yung merong accountable. Yung parang, ayoko na maging elder. Ayaw maging elder? Ikaw. Yan. Dapat ganun, mga kapatid. Meron tayong accountability. Meron tayong partnership sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ayan. Magre-resign na ako bilang pastor. Pastor, wag. Ayan. Meron dapat accountability. Tingnan po natin ito, church. Ganun yung nangyari sa tatlo eh. Next. Tandaan natin, real friends never put you in a position to compromise your walk with God. Totoo yan. No? Siguro yung tatlo nagtitinginan, pre, patay kung patay. Oo nga, pre. One for all for one. Sige, paunahang dumayb sa apoy. Ayan. Real friends never put you in a position to compromise your walk with God. Yan ang totoong kaibigan. Yung bang babantayan ka, aalagaan ka, aalalayan ka, at magpapalakasan kayo kahit na pareho kayong sisilaban sa apoy, mga kapatid. Bahala na si Lord sa atin. Ayan. Ngayon, ano nangyari pagtapos nito? Next, dyan sa outline, listen. Ito na, from verses 19 to 23, meron nang magkakaroon na tayo ng tinatawag na persecution because of faith, mga kapatid. Kanina, pressure eh. Sunod, nagkaroon ng partnership in faith. Ito na, nagkaroon na ng persecution because of their faith. 19 to 23, let's read. Ito po ang nangyari. Then Nebuchadnezzar was furious. Galit na galit. Ang init ng ulo, kung gaano kainit ang panahon tuwing summer, ganun kainit ang ulo ni King Nebuchadnezzar. At dahil sa init ng ulo niya, nagpainit siya, mga kapatid, ng pugon, hindi para magluto, kundi para magsiga ng tao. So galit na galit siya kay Shadrach, Meshach at Abednego, at yung kanyang ugali dun sa tatlo ay nagbago. Kasi nung una, tuwan-tuwa siya kasi wise, matatalino, pogi, tapos magalang.
Pero dahil ayaw sumunod at ayaw nilang makipag-compromise sa nais niya, nagalit siya. Ano ginawa niya? Nag-utos siya na yung kanyang oven, yung malaking pugon, painitin, hindi ng normal na init. Grabe 7 times hotter than usual. Sabi ni King Nebuchadnezzar, sige, ayaw nyo lumuhod Sige, painitin ang pugon. Ayan. Verse 20. And commanded some of the strongest soldiers in his army para itali yung 3 at ilaglag sila sa umaapoy na pugon. Verse 21, so these men, ano yung mga suot nila? Wearing their robes, their trousers. Pag sinabing trousers, pantalon, turban sa ulo, and other clothes, tinali at itinapon sa nagliliyab na pugon. Ano nangyari sa verse 22? The king's command was urgent, and the furnace was so hot that the flames of the fire killed the soldier who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Ay grabe, maging yung mga tao pala, yung strong men na naglaglag dun sa 3, nasunog. Ganun katindi ang init nung pugon. Sabi sa verse 23, and these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. O, back tayo sa outline, church. Alam nyo, tayo, dahil sa pananampalataya natin kay Christ, makaka-experience ng pangatlong letter P, persecution. Sa akin, sa buhay ko, ang first persecution, kapatid, na na-experience ko was when I was in grade 2. Catholic school kasi yung school namin So merong mass, tapos ang sabi nung teacher namin, matandang dalagang teacher namin Sabi niya, oy lahat kayo, punta doon, magsisimba tayo doon sa doon sa chapel. Sabi ko, ma'am, di naman Diyos yan Ano mo sabi sa akin ng teacher ko? Nakita ko halika nga dito. Akala ko, pakakapihin ako. Yung pala mamaya-maya, piningot ako Pinatilyahan ako, tsaka kinurot ako rito. Sabi niya sa akin, pilyo kang bata ka, bastos ka. Alam mo, mula nung nangyari sa akin yan, sabi ko, patay, ano kayang ginawa ko? Tama. Sabi ko kay Lord, Lord, di ba hindi naman talaga Diyos yun? Tama naman yung sinabi ko, bakit ako panalintikan? Sabi kong ganun. It was the very clear memory sa akin na kung saan naka-experience ako ng persecution because I have told the truth, mga kapatid. Pangalawang persecution na na-experience ko nung mga kabataan kami. Pagka mag-church na kami, ayan na, yung mga nakatambay doon sa lugar namin, ayan na yung mga iglesia ni Batman, mananambahan na, inaasar kami. Siyempre, mga kaibigan ko yung mga nangaasar sa akin Ito yung malaking kasalanan ko kay Lord nung ako kabataan Na-compromise ko yung faith ko na hindi ko nagawa yung pinaglaban nila Daniel, mga kapatid. Oo, nawala ako sa church dahil sa pressure na yan Dahil sa pressure na pangaasar, pangiinsulto sa faith, nawala ako Oo, sabi ko, Lord, oo nga nawala ako Nabarkada ko sa sanlibutan. Alam niyo, pero nung na-realize ko talaga yung pag-ibig ng Diyos, sabi ko, Lord, never again will it happen into my life, Panginoon, that I'm gonna forsake you, that I'm gonna compromise my faith in you, Panginoon. Makaka-experience tayo ng persecution, mga kapatid. Kahit sa trabaho, wag niyong ayain si sister ganyan, sister sa church nila yan. Ayan. Wag niyong aayain yung mga kabataan na yan sa party ninyo dahil mga hallelujah yung mga yan. Di ba minsan ganun meron silang sinasabi sa atin, mga kapatid. Pero alam niyo, kahit na anong sabihin nila sa atin, kahit na anong gawin nila sa atin, kahit pagtulungan tayo, kahit ilaglag ka sa kumukulong apoy, kapatid, dapat wag mo ilalaglag si Lord. Sabihin mo, ilaglag mo na ako sa apoy pero hindi ko ilalaglag si Lord. Sunugin mo na ako pero I'm not gonna abandon my faith in God. Ayan, lahat tayo makaka-experience ng persecution, mga kapatid. Alam niyo sabi ni Christ, the world will hate you because the world hates me. Ang pinakadahilan kung bakit, mga kapatid, galit ang sanlibutan sa mga followers ni Christ, it is simply because the world hates Jesus. Persecution because of faith, mga kapatid. Tingnan natin yung karugtong church. Obedience to God does not exempt us
from trials. Totoo yan. Akala natin pag masunurin tayo kay Lord, papalakpakan tayo ng sanlibutan, pakakapihin tayo, padadaanin tayo sa red carpet. No! Pag ikaw ay palasunod kay Lord, naku po, lalo kang pag-iinitan yung mga yan. So itong si King Nebuchadnezzar, nakita niya na, hindi, na kay Lord, talagang iba tong sinasamba nito mga to, lalong nag-init si King Nebuchadnezzar. Doon sa tatlong magtutropang ito, mga kapatid. Ano, sino rito sa inyo nakaranas ng ganyan? Yung matinding persecution. At dahil sa persecution na nararanasan natin, church, kung minsan hindi na tayo nakakapag-express ng pananampalataya natin. Tama po ba? Ayaw na nating iladlad, ilantad si Jesus Christ sa buhay natin. Pero you know what? Kung minsan ako, naiinggit ako na ang laki ng hanga ko sa mga Christian martyrs na nababalitaan ngayon. Sa Middle East, sa Africa, sa Egypt, nakita ko yung 21 martyrs na na pinatay Pinatay ng ISIS because of their what? Faith. Alam niyo ang sabi ng ISIS, yung terrorist nung araw yung ISIS, ang sabi nila, hindi naman namin kayo papatayin pagka sumamba kayo kay Allah. At iwanan nyo yung Jesus Christ ninyo Pero dahil sa matigas ang ulo ninyo, puro kayo kay Jesus Christ, sige. Alam mo ginawa ng 21 martyrs? Nakaluhod. Wala. They didn't recant and denounce their faith in God. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, Lord, paano kaya kung ako yung isang nandun? Ano kayang gagawin ko? Siguro sasabihin ko, hindi, wag. Sige, wag na. Tapos pagka pinalaya ka na, hindi, I love you, Lord, patawarin mo ako. Nadala lang ako, Lord. Pwede namang mag-repent. Ganun ba yun, kapatid? Yung pag nakalaya ka na, sabi mo, Lord, pwede namang mag-repent. Pero at least nawalan ka ng pagkakataon to prove your faith. Hindi ba? Oo, nakatakas ka nga. Oo, pinatawad ka naman ni Lord. No? Balik ka ng Pilipinas, back to church ulit. Sabi mo, Lord, patawarin mo ako, ginawa ko doon. Ninaglag kita minsan, Panginoon. Ganun ba mga kapatid? Ang ano ba natin, ang mindset ba natin, pwede namang makipag-compromise Alam mo kung bakit? Pwede namang mag-repent later. Ano yan? Compromise now, repent later, mga kapatid. Ganun ba yun? Pero si Shadrach, si Meshach, Abednego, they proved to God that they were what? Hindi sila pwedeng, uncompromised yung ginagawa nila, mga kapatid. Hindi. Exclusively, Lord, sa'yo lang kami. Tandaan natin, obedience to God does not exempt us from trials. Next, tingnan po natin yung karugtong. Sabi ni Alistair Begg, isang Scottish pastor na nakabase sa Amerika ngayon, author din to Ito sabi niya, God doesn't deliver Shadrach, Meshach, and Abednego from fire. He delivers them in the fire. May sense nga naman. Hindi naman daw dineliver o inalis sa apoy yung tatlo. Parang si Lord pa mismo yung nag-deliver sa tatlong ito sa apoy. Alam niyo ba kung bakit? Because God wanted to prove something during that time. Okay, pagtapos ng persecution, let's go to the next slide. Ito na nangyari. There is what? A protection, yung pang 4P, a protection that happens from God. Basa natin yung verses 24 to 27. Ayan. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement. Di tinignan niya. And asked his advisors, di ba tatlo yung nilaglag natin sa apoy? Sabi nung kanyang mga advisor, mahal na hari, tatlo yan. Sunog na, abo na ba? Na-cremate na? Sa verse 25, he said, nakikita ko, sabi niya, naging apat, mga kapatid, yung tatlong sinunog natin. Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods. Yung apat daw na sumali, kakaiba. Alam niyo sabi ng mga Bible scholars, si Lord daw yun, si Jesus Christ daw yun Nakipag-fellowship daw Or angel. Kakaiba talaga yung nangyari, mga kapatid. Di ba kung minsan pagka tayo nagpapaulan nung araw, may mga biro-biro sa atin yung mga matatanda O huwag kang magpapaulan, baka dumami ka. Ito naman, pag nasunog, dumadami, mga kapatid. Sila Daniel. Sa verse 26,
Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace. Sumigaw siya, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Lumabas nga kayo dyan, come out and come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of fire. Ano pa sabi sa verse 27? And the satraps, prefects, governors, ito yung mga advisor niya, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire in them. So yung mahal na hari, pati yung kanyang mga advisor, yung mga tauhan niya, in-inspect. Sabi, galing wala man lang nasunog, di man lang nasunog, di man. Wala ba kayong paso? Wala bang ano? Nagulat sila. Ito yung pananampalatayang fireproof, kapatid. O, tama ba? Tinitignan nila, grabe, galing Yung tao na inutusan namin para sunugin sila, namatay. Pero itong tatlong ito, buhay. Tapos habang nandun sila sa loob ng oven, naging 4. Kakaiba talaga yung pangyayaring ito. Back to the outline. Listen. Protection from God. Ano po yung makikita natin dito, church? God doesn't just deliver us from fire. He is with us in the fire, mga kapatid. Alam niyo si Lord, hindi lang niya tayo palalayain o ililigtas mula sa apoy. Ang maganda kay Lord, sasamahan niya tayo sa apoy. At alam niyo mga kapatid, ganyan ang mga taong on fire sa faith. Pag ikaw on fire sa faith, you are not afraid of fire. And yung fire mo, transferable mga kapatid. Nakakahawa. Kasi later makikita natin, mako-convert ba, maniniwala si King Nebuchadnezzar kay God Contagious. Nakakahawa yung fire nila. So alam niyo ang maganda kay Lord, pag naging Christian ka o pag na kay Lord ka, hindi naman tayo may-exempt sa mga persecution, sa mga pagsubok, sa mga apoy, sa mga financial crisis. Hindi naman tayo may-exempt Ang gagawin ni Lord, sasamahan niya tayo. Ano gusto niyo? Exemption or presence? Kasi gusto natin exemption Alisin mo itong mga sakit ko, Lord. Alisin mo itong mga utang ko, Lord. Alisin mo itong mga asungot sa buhay ko. Hindi, sabi ng Panginoon, hindi, sasamahan kita. May sakit ka sa ospital, hindi, sasamahan kita. May utang ka, hindi, sasamahan kita. Binabash ka, maraming asungot sa buhay mo, hindi, sasamahan kita. Pero mamaya later, i-deliver naman tayo ni Lord, kagaya ginawa niya kay Daniel. Doon sa 3 kaibigan ni Daniel. Ako, church, sa totoo lang, di baling may problema. Basta may presence. Balik rin natin. Wala kang problema, wala rin naman presence si Lord sa buhay mo. O ano mas masaya? Tama po ba mga kapatid? Wala kang utang, wala kang sakit. Financially, marami kang pera. Healthy ka. Lahat ng bagay meron sa'yo. Ang problema, wala sa'yo si Lord. Tapos ang problema, ang katabi mo, demonyo mga kapatid. Di ba nakakatakot yun mga kapatid? Tapos mali-malita pa yung pera mo, di ba? Nakakatakot yun. Di baling walang pera, di baling kahit paano may sakit, basta maganda yung presence ni Lord nandito. Kasi ang presence ni Lord, yun yung papalakas sa atin Alam niyo ba na sa Bible, meron ganyang kwento? Ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa Exodus 30 yata ito, o 33, sabi ng Panginoon, actually, ito yung event na nagsamba yung mga Israelites dun sa golden calf, dun sa gintong baka. Naghalit si Lord. Ang sabi ng Panginoon, sige na, lumayas na nga kayo. Pumunta na kayo sa promised land. Bigay ko na sa inyo yung promise ninyo. Magbibigay pa ako ng angel sa inyo. Ibibigay ko na yung provision ninyo. Pero hindi ko kayo sasamahan, sabi ng Panginoon. But my presence will not go with you. Pero nyo, ang ganda ng deal ng Panginoon Binigay na ni Lord yung purpose sa kanila. Ano yung purpose na sinasabi ko? Yung binigay ng Panginoon yung promise. Binigay ng Panginoon yung provision. Binigay ng Panginoon yung protection sa kanila. Yung protection kasi may angel will go with you. Pero ang problema,
Yung pang-apat sa four-piece, which is yung presence, sabi ng Panginoon, but I will not go with you. Kung tutuusin, magandang deal na yun kay Lord eh. Biro mo, nandiyan ka na sa promised land, may protection ka na, may anghel de la guardia ka na, nandiyan na yung promised land, nandiyan na yung provision, pero ang sabi ng Panginoon, but I will not go with you. Alam niyo, sabi ng mga Israelites, saka sabi ni Moises, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Alam niyo, dapat ganun din tayo eh. Kahit may four-piece ako, Panginoon, pero yung pinakamahalagang P, which is yung presence ninyo, wala, wag na lang, Lord. Oh. Ang ganda ng deal ni Lord, di ba? Provision, promise, protection. But my presence will not go with you. Ano sabi ni Moses? Lord, kung di mo kami sasamahan, wag na lang. Alam niyo, church, dapat ganun din tayo eh. Lord, kung hindi mo ko sasamahan sa buhay ko, wag na lang. Di baling wala yung tatlong P, wag lang yung pang-apat na P mawala. Di baling walang protection, di baling walang provision, di baling walang promise. Basta Lord, yung presence mo nasa akin, okay na ako, Lord. I can go on sa aking buhay. Alam niyo, ganyan yung nangyari kila Shadrach, Meshach, and Abednego eh. Ang maganda, hindi lang sila dineliver ni Lord sa apoy, sinamahan pa sila ni Lord, mga kapatid. Kaya nagtaka si King Nebuchadnezzar, di pa tatlo yung nilaglag natin? Bakit parang ang saya-saya pa nila? Parang chillax na chillax pa, hindi mo na napaso. Then next, listen, church, ayan, ano yung panglimang P? There is what? A profession of faith na nangyari. Basahin natin yung verses 28 to 29. Then Nebuchadnezzar said, Praise be to God, to the God of Shamrock, Meshach, and Abednego. Na-convert eh. Kinilala si Lord eh, who has sent His angel and rescued His servant. They trusted in Him and they defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own. Ang point ko rito, church, listen, pag na-profess mo ng tama yung pananampalataya mo sa sanlibutan na nagpe-persecute sa'yo at napatunayan mo yung ganda ng pananampalataya mo, yung linis ng buhay mo sa kanila, who knows, they themselves will believe in God. Nakita nyo nung una si Nebuchadnezzar, pinipersecute sila, nilalait sila, galit na galit sa kanila, papatayin sila. Pero nung napatunayan ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego yung kanilang faith, tumaas ang respeto ng hari sa tatlo. At nagkaroon ng paghanga si Haring Nebuchadnezzar kay Lord. So kung maganda ang profession natin ng pananampalataya sa kapwa natin, sa mga unbeliever, pag nakita nila okay yung faith natin, alam nyo, they themselves will believe in the God that we believe, mga kapatid. Tingnan pa po natin yung karugtong. Ayan. Ano sabi niya? Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into pile of rubble. For no other God can save in this way. Binaliktad naman niya ngayon. Kung sino man ngayon ang mangi-insulto sa Diyos na totoo ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, paparusahan ko naman. Ang parusa niya, mga kapatid, hindi na apoy. Ayan, putol naman ngayon. Puputol-putulin ko na. Nakita nyo to, church? Biglang nagkaroon ng pagbaliktad pag-turn ng event Nung una, ang sigasig ni King Nebuchadnezzar, nung nakita niya, ay, mali pala ako, tama pala sila. Alam nyo, ito maganda kay King Nebuchadnezzar Once na dapat na-convince ka na, alam niyo ba yun, once na nakita mo na yung evidence, yung fact, na ito yung katotohanan, dapat embrace mo agad yung katotohanan Ang daming tao na nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Lalo na yung mga hearing na nangyari, hindi totoo yan, mga ganyan. Ito, kitang-kita ang katotohanan, mga kapatid Nakita niya na-prove niya na si Lord talaga totoo, na makapangyarihan ng Diyos at nagliligtas, mga kapatid. So, ano ginawa ni King Nebuchadnezzar? Pinaniwalaan niya, mga kapatid. Ako kuminsan bilang evangelist, nagsishare ako Sineshare ko sa tao yung pag-ibig ng Diyos, yung grace, yung salvation. Andiyan na yung ebidensya. Nandyan na yung katotohanan. Alam mo ano sabi sa amin? Wala bang makakain dyan?
Sabi ko, grabe naman to, Lord, langit na nga yung binibigay ko, ang gusto, chicha. Biruin mo, heaven na yung dinedeclare mo eh. Eternal life na, ang gusto, ayuda. Eh si King Nebuchadnezzar mautak eh. Ang talino eh. Nakita niya yung katotohanan, eto na. O di, sige na, sabi niya, ang sino man ang hindi maniniwala sa Diyos ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sige, sila na ngayon ang yayariin ko. Back tayo sa outline. Nagkaroon ng profession of faith. O listen to this, church. Our faithfulness can lead others to recognize God. Totoo yan. Ganyan yung ginawa ng tatlo eh. Nung una, galit na galit sila. Nung una, gustong-gusto nila yung rebulto nilang ginto. Eh nung nakita nila, bagamat pure gold yan, peking rin pala kapatid. Ang totoong Diyos, yung Diyos ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego. Alam niyo, once the world who persecutes us see our faith in us na nagwo-work, mga kapatid, see the beauty of our faith in our lives, alam niyo, mga kapatid, our faithfulness can lead them to recognize God. Next thing, pagtapos niyan, pagdating ng verse 30, huwag tayo mag-alala, panlima, there is a promotion as a result of faith. Anong promotion yung nangyari? Basahin natin yung last verse. Ayan. Then the king, kitang-kita, promoted Shadrach, Meshach, Abednego in the province of Babylon. Sabi nung mahal na hari, itong tatlong to, pogi na, healthy pa, matalino na, faithful pa kay Lord, wise pa, saan ka pa? Ito talaga ang i-hire ko. Di ba? Alam niyo, church, dapat ang mga Kristiyano, mga kapatid, desirable yan once that you have proven your faith. Ayan. Ito gusto kong empleyado, Christian. Bakit? Hindi nandadaya eh. Ayan. Ito gusto kong empleyado, Christian. Disiplinado eh. Ayan. Ito. I-hire niyo yung mga taong may takot kay Lord. Ayan. Kasi sila pumapasok ng maaga, mga hindi tamad yan. Kasi Christian. Ayan. Ganyan yung nangyari kay Shadrach at Meshach at Abednego eh. They were promoted because of the beauty of their faith, mga kapatid. Nakita nung mahal na hari yung respeto ng mga taong ito, ng mga kabataan ito, yung pananampalataya, yung paninindigan, yung conviction, nakita nung mahal na hari, pati yung wisdom nitong tatlong ito, mga kapatid. Kaya ang tawag sa kanila, promotable, mga kapatid. Ayan, hindi demotable. Bagamat nung una, panggatong ang tingin niya, pero nung hindi pala nasunog, hindi, promotable pala itong mga to. Ipopromote natin. Ayan, dito na tayo matatapos, church. God honors those who honor Him. Totoo, in-honor nung tatlong magkakabarkada si Lord. Pero nung napahamak yung tatlo, hindi, ililigtas ko to. I'm gonna honor these 3 kids of mine, sabi ng Panginoon. I-honor ko tong tatlong kabataang ito. Anak ko to eh. Hindi ko papabayaan ito eh. Mga kapatid. At ang maganda doon sa tatlo, sabi nila, mapahamak man kami o hindi, kay Lord pa rin kami. Talagang patay kung patay pananampalataya itong tatlong ito, mga kapatid. Okay, lesson. Number 1, faith must be non-negotiable. Di ba merong nagtetempt sa atin? Sige na, try mo. Halika na, sama ka. Palitan mo na yan. Hindi. Ito sinasabi ng faith ko. Non-negotiable. I'm not gonna yield. Ayan. I'm not going to compromise my faith. I'm gonna stand based on my conviction. Dahil ang aking pananampalataya, hindi non-negotiable. Bawal makipagtawaran sa aking pananampalataya. Tama po ba mga kapatid? Bawal makipag-transact sa aking pananampalataya. Ito talaga, ito na, fix na. Fixed price na. Ayan, Pangalawa, church, trust God regardless the outcome. Ano sabi ng tatlo? Kung masusunog kami, okay lang, mamatay kami. Pero kung hindi, mas okay. Pero kahit na anong mangyari, mahal na hari, patay o buhay, sunog o buhay, hindi kami duluhod sa ginawa mong Diyos-Diyosan. Kay Lord pa rin kami. Trust God regardless the outcome, mga kapatid. Pangatlo, God is present in our trials. Ito sabi ko hindi lang tayo niligtas ni Lord mula sa apoy. Sinamahan pa niya
tayo, mga kapatid. Kaya if ever, mga kapatid, linlangin tayo ng kaaway, bigyan tayo ng 3 Ps. Ano yung 3 Ps na sinasabi ko? Provision, promise, protection. Hindi, wag na. Ayoko ng 3 Ps mo. Gusto ko 1 piece. Presence ni Lord. Pwede na, mga kapatid. Ayan. And then yung fourth thing, trials can become a beautiful testimony. O, ang ganda, di ba? Grabe, no? Nung una trial ang tingin, nung una persecution eh. Ang nangyari pala, evangelism pala nangyari eh. Biruin mo, naniwala si Haring Nebuchadnezzar. No? The strongest man during that time in the whole world had come to know and believe the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. It is simply because he had witnessed the beautiful testimony of these 3 young Jewish people na si Shadrach, Meshach, at Abednego. Panglima, meron pa ba? Ayan. Last na to, no? Di ba, Brian? Ayan. God rewards faithfulness. Ano? Maging faithful lang tayo, kapatid, kahit gano'ng kahirap ang buhay. Maging faithful lang tayo kahit na may pressure, kahit na may panggigipit, kahit na wala tayong advantage. Be faithful. Kasi ako naniniwala, those who honor God, God will honor in return, mga kapatid. Okay, tayo po'y tumayo, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Right now, church, anong pressure yung nararamdaman mo ngayon? Sa trabaho, may pressure ba? Sa lugar ba ninyo, may pressure ba? Prine-pressure ka ba ng kaaway na bumalik sa dati mong buhay? No? Kapatid, kung merong pressure at merong hirap ng pananampalataya and challenges na-experience ka ngayon sa faith mo, huwag mong i-give up si Lord. Oh. Nakita niyo itong ginawa ng 3 batang to? They didn't give up on God. Ano? Ano kaharap? Mahal na hari. Ano kaharap? Nagliliyab na pugon. Hindi, Lord. Mangyari na mangyari, kahit sunugin mo kami, I will not give up. Dapat sa faith, ganun din tayo. Dapat sa faith, mga kapatid, ito yung palagi ko sinasabi, we are unstoppable. Ayan. Hindi tayo stoppable. Dapat unstoppable tayo. Kahit na sino humarang dyan, hindi, tuloy-tuloy lang ako. Listen, sabi ko nga, si Daniel, si Hananiah, si Azariah, tsaka si Mishael, ang pangit nung situation nila eh. Biro mo, inalipin sila, kinidnap sila mula sa kanilang lupa. Ginawa silang slave, prine-pressure sila, tapos binibigyan sila ng pagkain ng hari, binibigyan sila ng mga mamahaling alak. Siguro kung normal na kabataan lang ito, alam niyo yun, yung sinsira na rin lang ang buhay ko, sirain ko itong buhay ko, inumin ko na itong alak na binibigay ng hari. Wala. Slave na rin kami. Desperado na rin kami. Pero hindi no? Ako nung kabataan ko, may ganyan akong impulse eh. Pagka nahihirapan ako, pag naguguluhan ako, nagbibisyo na lang ako, doon ko dinadaan eh. Pero itong 3 kabataang ito, hindi nila dinaan sa pabisyo-bisyo eh. Hindi ko titikiman yan. Hindi nila, di ba minsan church, pagka tayo nai-stress, dinadaan natin sa binge eating, o yung sarap nito, crispy pata, baboy, kainin na natin, pagkain ng mahal na hari ito, yung sarap oh. Pero hindi eh. Hindi. Kahit captive kami, kahit in-enslave kami, hindi namin sisirain ang buhay namin. Kumbaga, sira na nga buhay mo, sisirain mo pa. May mga tao na ganun eh. Once na nagkaroon ng problema sa buhay, tuloy-tuloy na niyang sisirain yung buhay niya. Pero ibahin natin si Daniel. Ibahin natin si Mishael, si Hananiah, si Azariah. Sira yung buhay nila dahil captive sila, kaya enslaved sila, gustong palitan yung pangalan nila, gustong palitan yung habit nila, gustong palitan yung mindset nila, pero hindi sila nagpakasira eh. Ito kayong palagi ko sinasabi. Kahit na pangit yung situation nila, but they were what? They were able to rise from their difficult situation. Alam niyo kung ano findings? They are 10 times better than the scholars of the Babylon. No? Sana mga kabataan, ganun din ngayon darating na pasukan. Problema mo tuition, problema mo pampaaral, problema mo uniform, pang matrikula, pwede mo i-claim. Si Daniel nga, slave pa eh. Pero he was 10 times better than the scholars of the Babylonian Empire. Pwedeng mangyari, kapatid. Tama po ba? Basta wag mo lang i-compromise yung faith mo,
stand based on your conviction, and serve God no matter what will happen. Ako naniniwala, kahit enslaved kayo, magiging excellent pa rin yung buhay nyo. Mapopromote pa rin kayo. Ano nangyari doon sa apat? Di ba sabi ko nga, they were promotable. They were able to rise up above of their difficult situation. It is simply because God was with them and they served God faithfully, mga kapatid. Sana ganun din tayo. Kahit na anong pressure, kahit na anong hirap, huwag na nating sirain yung buhay natin. Patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Father, maraming salamat, O Lord, sa lesson, Panginoon, na nangyari sa buhay ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego. Na bagamat grabing panggigipit, grabing pamimressure yung ginawa sa kanila, Lord, ng sanlibutan, pero hindi sila bumitaw sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, nawa magsilbing aral po sa amin ito, Father, that whenever the world will try to pressure us and mold us according to their will, Panginoon, nawa, Panginoon, hindi kami bibigay, Panginoon. Magtutuloy-tuloy kami sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo, no matter what the result would be, Panginoon. Father, salamat, O Lord. And Lord, kung meron man akong mga kapatid ngayon right now, Father, na nakaka-experience, Panginoon, ng apoy sa buhay nila, I pray, Father, samahan niyo sila. Yung presence, Panginoon, ang pinakamahalaga, Panginoon, para sa amin, Father. Salamat po, Lord, muli. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng naglilingkod kay Lord ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.